Good evening once again. So 11:35 po dito sa Dubai. So sa Pilipinas ngayon, anong oras na ngayon sa Pilipinas? Kung 11, 3. Oh, tama, 3. So ito po napakahalaga na i-share ko sa inyo. Ito po ay patungkol sa ating pananagutan doon po sa mga tao na hindi pa nakapakinig ng salita ng Panginoon. So ito po yung gusto kong i-atid sa inyo. Yan. Ito sa Ezekiel, Prophet Ezekiel chapter 3 verse 20. Yan po. Sa dyan, again when the righteous man that turned from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he had done shall not be remembered, but his blood will require of thine hand. Tapos verse 21, Nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he that not sin, he shall surely live, because he is warned. Also thou hast delivered thy soul. So ano po ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin dyan, yung mga tao na hindi natin na shira ng salita ng Panginoon at sila ay namatay sa kanilang kalalagayan na hindi sila nakakilala sa Panginoon, mayroon kang pananagutan. Let's say kaibigan mo, o kamag-anak mo, o sino man siya na nakasalamuha. So mahalaga na i-share mo sa kanya ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan, Jesus Christ, our Savior. Kasi tandaan natin yan, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano yan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. But sabi niya doon, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So sa magitan naman ng Panginoon Kristo ay maligtas ang tao. So kailangan i-share sa sinumang tao ang kaligtasan nito. Okay? So idugtong ko rin dito. Ito pa isa sa mahalaga din na gusto kong ipasok sa inyo. Dito sa 1 Peter chapter 5, tatlong verse ito, verse 7, verse 8, and verse anong kalagay sa verse 7? Casting all your care upon him, for he careth for you. Ano ibig sabihin? Yung ating mga alalahanin, mga kabalisahan, ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon Jesus. Kasi siya ang nag-iingat sa atin. Kasi tandaan mo, Satan the enemy. Anong gagawin ni Satan? Be sober, be vigilant, because, verse 8, your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Sabi sa verse 9, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. So ano pong ibig sabihin yan? Napakahalaga na kasi yan ang isa sa gagawin ni Satan sa iyo ay yung kaya sabi niya magbantay ka, vigilance, kasi ang iyong kaaway si Satan ay like a ruling lion, ang devil. Ang gagawin niya ay iikutan ka niya,
may bigo.